paggunita ng ika-127 anibersaryo ng pagkakatatag ng hukbong dagat ng Pilipinas, Philippine Navy, formal na ikinomisyon ngayong araw, ika-20 ng Mayo, 2025, sa Naval Operating Base Subic sa Zambales ang dalawang bagong pandigmang sasakyang dagat, ang Miguel Malvar Class Guided Missile Frigate BRP Miguel Malvar FFG-06 at ang Acero Class Fast Attack Interdiction Craft BRP Albert Magini PG-909. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang seremonya at ipinakilala ang BRP Miguel Malvar FFG-06 bilang pinakamodernong frigate ng hukbong dagat sa kasalukuyan. Ang BRP Miguel Malvar FFG-06 ay ang kauna-unahang barko ng klase nito na ginawa ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Orihinal itong itinuring bilang corvette ngunit habang ginagawa ay muling inuri bilang frigate. Sa ngayon, ito ang pinakamakabago at pinakamakapangyarihang surface warship ng Philippine Navy. Sa ginanap na inspeksyon ni Pangulong Marcos, kanyang sinuri ang 5 pangunahing sandatang bumubuo sa lakas ng barko. Ang Seastar 700K surface-to-surface missile ay isang modernong anti-ship missile na gawa sa South Korea. May kakayahan itong tumama sa target sa layong lampas 150 kilometro gamit ang active radar homing, sea skimming flight profile at electronic countermeasures ECCM. Nagbibigay ito sa barko ng kakayahang umatake sa mga sasakyang dagat ng kalaban na wala sa paningin. Ang torpedo launching system para sa anti-submarine warfare ay nagbibigay kakayahan sa barko na magpakawala ng mga torpedo laban sa mga banta sa ilalim ng dagat. Epektibo ito laban sa mga diesel-electric at nuclear-powered submarines at sinusuportahan ng sonar at fire control system para sa mabilis at eksaktong pagtugon. Ang 76 na Metro Super Rapid Gun ay isang mabilis pumutok na kanyon na kayang magpaula ng hanggang 100 at 20 bala kada minuto. Mabisang panlaban ito sa maliliit na sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid at maging sa mga paparating na missile. Maari itong gamitin sa manual o automated mode at sinusuportahan ng Advanced Fire Control Systems. Ang Vertical Launching System, VLS, ay nagpapalakas sa kakayahan ng barko sa air defense at surface strike. Pinapayagan itong makapagpakawala ng mga missile mula sa vertical na posisyon para sa mabilis at sabayang pagtugon sa banta mula sa anumang direksyon. Ang Close-in Weapon System, CIWS, ang nagsisilbing huling linya ng depensa laban sa mga malalapit at mabilis na banta tulad ng missile, aircraft at small boats. Ginagamitan ito ng radar at electro-optical sensors upang automatikong ma-detect at ma-neutralize ang panganib sa loob ng ilang segundo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang BRP Miguel Malvar ay hindi lamang isang sasakyang pandigma. Ito ay simbolo ng tumitibay na paninindigan ng ating bansa sa pagprotekta sa ating mamamayan, ating karagatang teritoryo at ating kinabukasan. Sa taglay nitong mga makapangyarihang sistema ng armas, tayo ay handang harapin ang anumang hamon sa pagtatanggol ng ating soberanya. Nagpahayag rin ng suporta sina kalihim ng Depensa Gilbert Teodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nagsabing ang commissioning ng BRP Miguel Malvar ay isang makasaysayang hakbang sa transformasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas bilang isang makabago at handang lumaban na puwersa. Sa kanyang inspeksyon, pinuri ni Pangulong Marcos ang makabagong kakayahan ng barko at sinabing ang BRP Miguel Malvar ay hindi lamang isang sasakyang pandagat, ito ay isang sagisag ng lumalakas na determinasyon ng ating bansa na ipagtanggol ang ating mamamayan, ang ating mga karagatang nasasakupan at ang ating kinabukasan.
sa pamamagitan ng mga makapangyarihang sistemang armas na ito. Handa tayong harapin ang anumang hamon sa pagtatanggol ng ating soberanya. Sinuportahan ni nakalihim ng Depensa Gilbert Teodoro at Hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, General Romeo Bronner Jr. ang pahayag ng Pangulo at binigyang diin na ang pagkakakomisyon ng barko ay isang mahalagang yugto sa pagbabago ng hukbong dagat ng Pilipinas tungo sa pagiging teknolohikal na moderno at handang lumaban. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Indo-Pasipiko, partikular na sa West Philippine Sea, pinalalakas ng pagdating ng BRP Miguel Malvar ang kakayahan ng Pilipinas na pumigil sa banta. Taglay nito ang mga makabagong sensor, sistemang armas, at kakayahang magsagawa ng iba't ibang uri ng misyon, mula sa maritime patrol at surveillance hanggang sa labanang anti-surface, anti-air at anti-submarine. Ang pagkakakomisyon ng BRP Miguel Malvar ay patunay sa patuloy na pamumuhunan ng Administrasyong Marcos sa pambansang depensa at sa adhikain nitong magkaroon ng moderno, kapani-paniwala at epektibong sandatahang lakas bago sumapit ang 2028.